urge all peace-loving Filipinos to follow. Nasaksihan natin siyang maging mahinhin at kalmado. And 11 no votes. The no votes have it. At minsan, nakita na rin natin siyang maging malambot ang puso. Bato ng kanyang mga kritiko, siya'y mataray at di totoo. Natuloy ba at ginastos ba ng gobyerno? Ngayong 2010, matitikman na kaya niya ang tagumpay na dating pinamasa sa pagtakbo bilang senador? Si Senator Loren Legarda and Senator Manny Villar. Today, I officially declare my candidacy as Vice President in the May 2010 elections. Nationalista Party! Magiging vice-presidente na kaya si Senator Loren Legarda. Ang vice-presidente, Loren Legarda! Noong nakaraang linggo, nasaksihan ko ang kampanya ni Loren sa Malabo. Lubos ang panunuyo ng senadora sa kanyang mga kababayan. Di raw ramdam ni Senator Legarda na pumapangalawa lang siya sa mga survey, lalo na rito. Organisado. Kaya kasi ayoko sabihin nila, ang kampanya, puro politika lamang. Yan ang tunay na survey. Hindi na ako magsalita. Ang inyong video na lang ang magsalita. Hindi ba sapat na naging senador kayo at kailangan nyo pang maging vice-presidente? Sa akin, walang hindi pwedeng gawin. Yung mga imposible, it just takes a little more time. 23 taong naging broadcast journalist si Legarda bago siya tumakbo sa pagkasenador noong 1998. Senator Loren Legarda! Fortunate and I make them give me the facts. Noon pa man daw, may paninindigan na siya para sa kalikasan, kababaihan at kahirapan. 2 beses siyang nag-number 1 sa eleksyon ng pagkasenador. We salute Mr. President. Siya ang unang babaeng naging Senate Majority Leader mula 2001 hanggang 2004. Sa 14th Congress, ilan sa mga napaaprubahan niya ay ang Expanded Senior Citizens Act, Climate Change Act, at Magna Carta of Women Act. Sa kabila ng kanyang mga naabot at nagawa, patuloy na kinekwestiyon ng mga kritiko ni Legarda ang kanyang katapatan. Balimbing daw ang senadorang palipat-lipat ng partido. Unang naging senador si Legarda sa tiket ng Lakas NUCD-UMDP. The vote has been raised by a Senator Judge. Sinuportahan niya ang pagpapatalsik sa pwesto kay dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001. Pero noong 2003, lumipat siya sa koalisyon na nagkakaisang Pilipino o KNP at partido noon ng kaibigan ni Erap na si FPJ. Noong 2009, lumipat naman siya sa Nationalist People's Coalition. Sa kainitan ng kontrobersya sa C5 Road Extension Project, puro kritisismo ang isinalubong ni Loren sa bawat hearing laban kay Senator Manny Villar. Senator Villar, ito ba ay isang kalye lamang? Gusto po namin malaman mula sa DBM Secretary. Both have found common ground. Pero ang dating binabatikos, siya niya ngayong kakampi. Senator Manny Villar and Senator Loren Legarda. Mabuhay si Senator Manny Villar. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay si Senator Loren Legarda! No such thing as political butterfly dahil ang nangyari ay pagkoalisyon ng NPC, ang aking partido, at ang NP ni Senator Villar. Kaya walang paglilipat dyan. Yan ay isang formal na koalisyon. Pero kayo ho, naniniwala na dapat imbestigahan yung partner niya, si Senator Manny Villar. Nagkaroon na ng resolusyon sa Senado. Nagbigay na ng halos 100 ng hearing. Iba pinuntahan natin. Nagkaroon ng desisyon din na kami pumirma, mayorya ng mga senador, na siya'y walang kasalanan at walang ebidensya na maski ano. Tinaguri ang Green Crusader si Legarda.
Isinusulong ng kanyang proyektong Luntiang Pilipinas ang pagtatanim ng mga puno sa mga syudad. Sa talaan ng Luntiang Pilipinas, mahigit 2 milyon na raw ang naitanim ng grupo sa buong bansa. Ayon sa kanya, di naman daw maikakaila ang mga ginawa niya para sa kalikasan. Ginawaran si Legarda ng United Nations Environmental Program Award noong 2001. UN Ambassador din siya on climate change and disaster reduction. Noon pa man, ang masang Pilipino na ang siyang sinusuyo ni Legarda. Nag-iisang anak na babae si Lorna Regina Legarda nina Bessie at Antonio. Loren ang ibinigay na palayaw sa kanya dahil paborito ng kanyang ina ang aktres na si Sofia Loren. General Manager si Antonio ng isa sa pinakamalaking car sales corporation noon. Sa Malabon sila nakatira noon, pero nakatayo ang kanilang tahanan sa pangmayamang subdivision sa bayan. Both of us come from humble and modest beginnings. Isa pa sa mga binabato sa inyo na hindi naman daw talaga kayo middle class. Hindi kayo laki sa hirap. Ano hong reaksyon nyo dito? Hindi siguro na dapat i-argumento. Ang aking ama ay car salesman. Pinagmamalaki ko yan. Sa sipag at tiyaga, umasenso ang aming buhay. 2 beses nang ikinasal si Legarda. Una, kay Jose John G. Aranda. At sumunod, kay former Governor Antonio Leviste. Inanal ang 2 pagsasama. Nahatulang may sala si Leviste sa kasong homicide noong 2009. Paglilibot sa Malabon, ito ang salubong sa kanya ng mga tao. Hindi lang popularidad, ngunit mas mahalaga kung sino talaga nagmamalasakit at makakatulong sa kanila at subok ang kalidad ng paglilingkod. At nang patapos na dapat ang motorcade, Sinisimpag ako. Halika. Suyurin natin tondo. Hanggang tondo. Tuloy. Okay. sa 12 taon ni Loren Legarda bilang politiko, marami raw siyang nagawa. Pero nagkaroon din ng kontrobersya ang kanyang pamumulitika ngayong darating na eleksyon. Panindigan kaya ng publiko ang suporta nila para kay Legarda?